Kukunin ko pabalik ang lahat ng ari-arian na ibinigay ko sa aking anak na babae at manugang na lalaki, pati na ang lahat ng investment. At gumawa ka ng isang kasunduan para sa pagputol ng relasyon. Gusto kong tuluyan ng maghiwalay ng landas sa kanila. Pero kung gagawin ninyo po iyan, malulugi sila. Baka maging palaboy pa sila. Yan nga ang gusto ko, malugi sila. Ginang, Hindi ko rin inakala na sa aking ika-50 kaarawan ay mapuputol ang relasyon ko sa aking nag-iisang anak. Nanay, anong oras na? Bakit hindi ka pa namimili ng pagkain? Gusto mo ba kaming magutom? Manley, pwede bang sa labas na lang tayo kumain ngayon? Nakalimutan mo ba? Ngayon ay araw para... Kumain sa labas? Nanay, ilang taon ka na? Nakatira ka ng libre sa bahay namin. Hindi mo iniisip ang pagtitipid ko. Gusto mo pang tamarin. Hindi ka ba nahihiya? Pero ako kasi... Nanay, matanda ka na. Bakit ka nag-aayos gaya ng biyenan ko? Dancer siya, ikaw. Nakakahiya, nagpapanggap ka pa. Bilisan mo, mamalengke ka at magluto. Baka nakalimutan mo, ngayon ay ika-50 kaarawan ng nanay. Happy birthday to you, surprise. Maligayang kaarawan. Alam ko na, Hindi makakalimutan ng anak ko ang kaarawan ko. Pinalabas niya ako. para bigyan ako ng sorpresa. Inay, Ayos lang anak, ayos lang. Inay, bakit hindi ka mag-ingat sa paglakad? Matigas ang katawan mo, paano kung nasaktan mo si Yuan Bao? Anong gagawin mo? Tama na. Hindi sinasadya ng biyenan mo. Kaarawan ni Yuan Bao ngayon. Bilisan natin. Sindihan na ang kandila. Para pala sa aso ang handaan na ito. Siyempre naman, akala mo ba para sa iyo? Xiao Manley, anak kita, naghandaan ka para sa aso, pero nakalimutan mo ang kaarawan ng nanay mo? Ma, hindi ko sinasadya, nakalimutan ko lang ang birthday mo. Kailangan bang magalit ka ng ganyan sa akin dito? Matanda ka na. Huwag kang maghanap ng gulo dito. Pinapasama mo ang nanay mo sa aso para magdiwang ng birthday. Tao ba ang nagsasalita mo? Anong aso? Yuan Bao ang pangalan niya. Baby girl ko siya. Ang galing ng baby girl. Nag-alaga ako ng aso. Alam pang magwagayway ng buntot sa akin. Nag-alaga ako ng anak na babae. Hindi pa maalala ang birthday ng sariling ina. Nakakatawa talaga. Hoy, hindi ko inaasahan na para sa ganitong maliit na bagay. Kung biyenan ko ang nasa kalagayan mo, hindi siya magagalit sa akin. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Mali talaga na nakalimutan ang birthday ni Ma ngayon. Ako ang magpapasya. Itong cake ay para sa birthday ni Ma. Ay, asawa. Mahal, huwag kang mag-alala. Mamaya, bibili ako ng mas malaking cake para kay Yuan Bao. Paano natin pagkakaitan si Yuan Bao na magdiwang kasama ng nanay mo? Mas maayos na ito. Biyenan, hindi pa mature ang mga bata. Pagsasabihan ko sila ng maayos sa susunod. Pero ang mga kandilang ito ay customized, hindi mababago. Pagtiyagaan mo na lang. Halika, bilis. Umupo ka na, umupo, bilis. Sige, may birthday ka na ngayon. Anong masasabi mo pa? Mag-wish ka na. Hindi ko alam kung kailan nagsimula kapag ayaw sa akin ng anak at manugang ko at ayaw nilang kausapin ako. Nagsasalita na lang sila ng French. Ang ina ko talaga. Buong araw, Hindi maintindihan ang sinasabi. Huwag mo nang pansinin ang ina mo. Galing siya sa probinsya. Iba siya sa akin. siyempre iba ka sa kanya. Mahirap at hamak lang siya. Ha ha ha. Sino ang tinatawag mong mahirap at hamak? Ikaw. Isang elementarya lang ang natapos mo, di ba? Paano ka nakakapagsalita ng Pranses? Tatanungin kita, sino ang tinatawag mong dukha? Hoy, biyenang, nagkakamali ka. Kamakailan lang, kami ni Manny ay nanood ng pelikulang Pranses. Nagkukuwentuhan lang kami tungkol sa pelikula. Dukha. Itinuro niya ko at tinawag na ganon. Tapos sabi mo nagkukuwentuhan lang kayo? Ma, tama na yan. Sabi na nga ng biyenan ko, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa pelikula.
Huwag kang magpanggap na alam mo kung hindi naman. Sa puso mo, hinahamak mo talaga ako. Oo, hinahamak kita. Huwag mong isipin na dahil nakapag-aral ka ng konting Pranses, ay mayabang ka na. Pinapahiya mo ako sa harap ng lahat. Hindi pa ba sapat yun? Si, sa wakas, nasabi mo rin ang totoo. Kaya pala sa loob ng maraming taon, pinapahiya lang pala kita sa paningin mo. Ano pa nga ba? Ikaw, maghapon ka lang naglalaba, nagluluto, at ang alam mo lang ay ang magpakamot ng palad para humingi ng pera. May karapatan ka bang magmalaki sa amin? Kung hindi lang dahil kay Manny, akala mo ba makakapamuhay ka ng libre sa bahay namin ng ganito katagal? Kaya pala, ang araw-araw kong paglalaba at pagluluto para sa inyo, ang pag-aasikaso ko sa lahat ng bagay, at ang paglilingkod ko sa buong pamilya ninyo, ay pagiging libreng tagakain lang pala sa paningin ninyo. Ikaw? Ganoon din ba ang iniisip mo? Tama ang asawa ko. Ni piso, wala kang naiaambag sa bahay. Sa loob ng maraming taon, nakatira ka lang sa mansyon naming ito. Kung hindi yan pagiging libreng tagakain, ano pa? Tia. Kaya pala ang pagod ko sa loob ng maraming taon, ay sarili ko lang pala ang may gusto. Sa paningin ninyo, ako ay isang libreng katulong lang. Halika rito. May sasabihin ako sa iyo. Linakaw mo ang cake ni Yuan Bao. Kung gusto mong humingi ng tawad, kailangan mong magpakita ng sinseridad. Kung hindi, ako ang unang tututol. Kung ganoon, kinain mo na lang. Mahal, Baliw ka ba? Ang tapang mong gawin yan sa akin. Ako lang ang anak mo. Kung ako'y iyong inaway, tingnan natin kung sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa isang walang utang na loob na tulad mo. Aalis na ako ngayon din. Sasabihin ko sa'yo, galit na ako sa'yo ngayon. Kung aalis ka sa bahay na ito, huwag ka nang bumalik kailanman. Sasabihin ko sa'yo, kahit lumuhod ka sa harap ko, hindi kita patatawarin. Titingnan natin kung sino sa atin ang luluhod sa huli. Hoy, talagang aalis ka? Puntahan mo ako sa harap ng Yichen Subdivision, ngayon din. Sige. Sandali lang po. Pupunta na ako. Hoy, Manager Liu, hindi ka pwedeng umalis. Kontrata ito na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Naku, kahit pa 1 bilyon o kahit 10 bilyon, hindi gaanong importante kumpara sa kanya. Hoy, Manager Liu. Yuan Bao. Hindi ko sinasabing ang biyanan ko sa kanyang katandaan ay hindi tumutulong sa mga anak. Sa halip ay laging nagkakagulo. napaka-imatura niya. Mukhang ang 50,000 na baon kong binibigay sa kanya bawat buwan ay sobra pa pala. Kapag naubos na niya ang pera at napariwara, tiyak na iiyak at magmamakaawa sa atin. HMP. Akala niya mapapatawad ko siya sa pag-iyak lang. At aalagaan pa siya. Panaginip lang yan. Kung gusto niyang bumalik, kailangan niyang humingi ng tawad sa akin at kay Yuan Bao. Isang matapat na paghingi ng tawad. Sige na, mahal. Huwag na tayong mag-init ng ulo sa kanya. Ang investment forum ng Shanghai Group ay bukas na. Balita ko, personal na dadalo si Chairman Xiang. At maglalabas ng kontratang bilyon-bilyon. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Ay naku, naiinis ako ng husto. Muntik ko nang makalimutan ang importanteng bagay na ito. Sa mga nakaraang taon, ang chairman ng Shanghai Group ay nagbigay ng malalaking puhunan sa pamilya natin. Siya ang ating malaking biyaya. At saka, napaka-misteryoso niya. Ito ang unang pagkakataon na magpapakita siya ng hayagan. Oo nga, bukas ang investment forum. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon at paglingkuran siya ng maigi. Huwag nating galitin siya. Dahil sa isang salita lang niya, pwedeng mabaon tayo sa utang. Tama. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ni Chairman Xiang. Maghanap ng presidential suite. Dito na ako titira ng matagal. Hanapin mo rin para sa akin ang pinakamagaling na law firm sa Haicheng. Papuntahin mo sila rito. Opo, aayusin ko na po ito kaagad. Sakay na po kayo.
Sa mga nakaraang taon, upang hindi masaktan ang pride ng aking anak at manugang, nagkubli ako at tumulong ng palihim. Pero sa ngayon, mukhang hindi talaga mapapalapit ang taong walang utang na loob. Chairman, ayon sa inyong utos, nabili na namin ang Tianlu Law Firm. Ito po si Attorney He. Magandang araw po, Chairman. Attorney He, nitong mga nakaraang taon, bumalik ako sa piling ng pamilya. Wala akong oras na asikasuhin ang Shanghai Group na aking itinatag. Ito ang mga kaugnay na dokumento. Pakitingnan mo ito. Gusto kong malaman kung gaano kalaki ang aking asset. See ya. Chairman, ayon sa mga dokumento, bukod sa Shanghai Group na nagkakahalaga ng 100 bilyon, ang inyong assets ay kinabibilangan ng 12-12 ng kumpanya sa loob at labas ng bansa na may higit sa 51% na controlling share, mga stocks at fund na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at 30 properties. Nanay, Nawala na sa akin si Papa. Hindi ko na kayang mawalan pa ng nanay. Pwede bang wag mo na akong iwan? Wag mo na akong iwan, ha? Susundin ni Nanay si Manny. Hindi kita iiwan. Noong namatay ang aking asawa ng biglaan, ako ay umalis sa negosyo upang alagaan ang aking may sakit na anak. Nagkubli ako ng pagkatao at nanatili sa tabi ng aking anak sa loob ng 20 taon. Ngunit ang kapalit ay pangungutya at pagkamuhi ng aking anak. Siguro, Siguro. ang puso ng ilang tao ay hindi kailanman mapapainit. Ang plano ko sana, sa aking ika-50 kaarawan, ay ibigay sa kanya ang lahat ng ito. Pero sa ngayon, mukhang hindi na ito kailangan. Ang kontrata para sa proyektong nagkakahalaga ng 10 bilyon ay huwag muna ibigay kay Tang Jingsing. Ang investment meeting bukas, ako mismo ang dadalo para magdesisyon muli. Opo. Mahal, gutom na ako. Magluto ka na nga para sa akin. Magluto ako para sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagluto sa kusina. Hindi ka ba natatakot na malason kita? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami nag-away ni Mama. At hindi mo siya pinalayas. Hindi sana ako nagugutom ngayon. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Noong minumura ko ang nanay ko, wala namang narinig sa'yo. Hoy, tama na. Sa tingin ko, sinadya ng matandang babaeng yon. Gusto niyang mag-away tayo. Huwag kayong magpapaloko. Ma, tingnan mo ang lamesa. Ang dumi-dumi na. Baka pwede mong linisin. Hindi ako katulad ng matandang yon. Ang mga kamay ko ay para sa pagsasayaw, hindi para sa mga gawaing bahay. Kung hindi kaya, kumuha na lang tayo ng katulong. Ang nanay niya, libreng katulong yon, di ba? Bakit pa tayo gagastos? Ang nanay ko talaga, isang salita lang ang sinabi ko sa kanya. Nahamak siya. Kailangan bang umalis siya? Sa tingin ko, inaabuso niya ang sitwasyon. Dahil marunong siyang maglabat magluto, akala niya hindi natin siya kayang tiisin. Malamang naghihintay pa yan na sunduin natin siya. Hanapin ko siya? Imposible. Ako lang ang anak niya. Wala naman siyang pera. Hayaan mo siyang matulog sa kalye ng ilang araw para matuto. Baka sa bandang huli, siya pa ang lumuhod para humingi ng tawad sa akin. Magandang umaga po, Chairman. Ang alahas na ito ay mula sa koleksyon ng Maharlika. Nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Isa lang ito sa buong mundo. Ayos, ito na. Ang ganda ng alahas mo, Manny.
Bakit hindi mo pa ito nasusuot? Nanay, ito ay regalo sa akin ni Chairman Shang para sa aking kaarawan. Nagkakahalaga ito ng 5 milyon. Kung hindi dahil sa investment meeting ng Shanghai Group ngayon, hindi ko ito isusuot. Sino ba talaga si Chairman Shang? Bakit napakabait niya sa'yo? 5 milyong alahas, ibinigay lang ng basta, at binigyan pa tayo ng napakaraming investment. Hindi ko rin alam. Baka isa siyang matalik na kaibigan ng tatay ko noong buhay pa siya. Inatasan siya ng tatay ko na alagaan ako. Basta mahigpit tayong kumapit sa kanya, at makuha natin ang 2 bilyong investment ni Chairman Shang, ang yaman at ginhawa natin sa susunod na buhay ay sigurado na. Tama. Hahaha. Ito ang negosyanteng naghari sa Haicheng noong nakaraan. Sa kanyang sariling kakayahan, napakalakas ng dating niya. Sabihin mo kay President Liu na tawagan si Joe Manny. Sabihin mo, may malaking sorpresa si Chairman Shang para sa kanila sa investment meeting. Tipo, Wow, talaga namang investment meeting ng Shanghai Group. Ang ganda talaga. Kapag nakuha na natin ang 10 bilyong puhunan, magdaraos din tayo ng ganyang klaseng salo-salo. Ikaw ang bahala, mahal. Ikaw na siguro si Jitang? Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ngayong nakita na kita, tunay nga na espesyal ka. Tingnan mo ang itsura niya, yung 10 bilyon. Tiyak na makukuha mo na. Ang 10 bilyong puhunang iyon, hindi basta-basta makukuha. Narito lang ako para sumubok ng swerte. Ang humble mo naman, Jitang. Alam naman ng lahat na paborito ka ni Chairman Shang. Ang investment meeting na ito, para sa iyo talaga ito. Kami rito mga kasama lang, para makisaya lang. Wag naman ganyan, patas ang laban para sa ating lahat. Kung kanino mapupunta ang 10 bilyon, hindi pa sigurado. Huwag ka nang magpaka-humble, mahal. Kaninang umaga, tumawag si Ji Liu at sinabi na si Chairman Shang ay may inihanda na malaking sorpresa para sa atin sa meeting. Kung hindi ang 10 bilyon ang malaking sorpresa, ano pa kaya? Ay naku! Si Ji Liu ang pangalawang pinakamataas sa Shanghai Group. Sunod lang kay Chairman Shang. Hindi naman siya magsisinungaling. Talagang para sa iyo na ang 10 bilyon. Ji Tang, maaga man, binabati na kita. Congratulations. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakakuha ako ng malaking bahagi, tiyak na may makakain din kayo. Kayo ba ang anak at manugang ni Mrs. Shang? Sino ka? Kasunduan ng pagputol ng relasyon ang ipinagawa sa akin ni Mrs. Shang. Basahin ninyong mabuti at lagdaan na. Ano? Gustong makipaghiwalay sa akin ng nanay ko. Ano? Gusto akong i-disown ng nanay ko. Isang matandang babae na walang kapangyarihan o impluwensya. Karapat-dapat bang i-disown ako? Ito. Sa panahong ang anak na babae at manugang ay malapit nang maging taas-taas na uri ng tao, naghanap pa ng abogado ang matandang ito para pumirma ng kasunduan sa pagdisown. Ano bang nasa isip niya? Hindi naman siguro. Baka may ginawa ang pamilyang ito. Na napakasamang bagay. Kung hindi, sino ang magdidisown? Sa sariling anak na babae. Manny, nababaliw na talaga ang nanay mo. Malaking araw ito para sa pamilya natin. Tapos ginawa niya ito. Baka gusto niyang sirain ang investment deal. Ang pamilya namin, 10 taon naming siya inalagaan ng maayos. Hindi man lang siya nagpasalamat, ngayon pa siya gumawa ng gulo. Nasaan siya ngayon? Sabihin mo sa kanyang kausapin ako ng harapan. Paumanhin, Miss Joe. Wala akong obligasyon na maghatid ng mensahe para sa aking kliyente. Ikaw ay wala ka lang, isang asong inupahan niya. Karapat-dapat ka bang kausapin ako ng ganyan? Umalis ka. Gaano kataas ang kalagayan ni Chairman Shang, tapos may anak siyang ganyang tanga. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Hello, madam. Hindi lang pinunit ni Miss Joe ang kasunduan, minura ka pa niya. Nakuha ko na. Pupunta na ako diyan. Itago ang ebidensya ng paglabag niya sa aking karapatan sa reputasyon. Kung kailangan, kakasuhan natin siya.
May lakas ka na ng loob, ha? At naglakas ka pa ng loob na maghanap ng tao para gumulo sa investment meeting ng Shanghai Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang investment na ito? 10 bilyon. Kahit ibenta mo yung kalansay mo, hindi pa sasapat sa isang araw na interes. Hulaan mo, ang Shanghai Group, bakit mag-invest kay Tang Jingxing? Ang 10 bilyon na ito. Manager Liu, narinig ko kamakailan lang, si Chairman Xiang at ang kanyang anak na babae at manugang ay nagkagalit na. Ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 10 bilyon, ilalagay pa rin ba ang pangalan ni Tang Jingxing? Kailangan mo pa bang itanong yan? Mag-ina, walang hindi nagkakasundo. Lalo na si Joe Money, siya lang ang anak na babae ni Chairman Xiang. Kapag humupa na ang galit ni Chairman, lahat ng ari-arian niya ay mapupunta sa kanya. Maliban na lang kung napakatanga ni Joe Money at gustong-gustong magpakamatay. Siyempre, dahil sa mga koneksyon ng tatay ko noong buhay pa siya at sa talento ng asawa ko. Hindi naman dahil sa'yo, di ba? Sige, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang matandang di mamamatay-matay na sinasabi mo. Ikaw, Dumating na si Chairman Xiang. Ma, ikaw pala. Nanay, ikaw pala. Ikaw. Ikaw si Chairman Xiang. Nakita mo na ako. Ako nga yung pinagsisikapan mong lapitan na chairman. Nagulat ka, no? Talaga namang hindi inaasahan. Ang maalamat na si Chairman Xiang, matandang babae pala. Ang lakas ng dating niya, talagang karapat-dapat sa titulong number 1 sa Haicheng. Anong number 1 sa negosyo? Anong chairman pa? Nadadala lang kayo niya. Biyenan ko lang yan. Mahal, ano pang hinihintay mo? Paalisin mo na ang nanay mo sa venue. Muntik na akong madala sa'yo. Huwag mong akalain na dahil linakaw mo ang damit na yan, ay pwede ka nang magsinungaling. Hindi nila alam kung sino ka, pero alam ko. Isa ka lang na hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Nangangahas ka pang magpanggap bilang si Chairman Xiang dito. Ano? Nagpapanggap lang pala? Ang lakas ng loob ng matandang yon. Kung malaman ito ni Chairman Xiang, wala na siya. Mahal, hubarin mo na ang damit ng nanay mo at itapon sa labas. Kung may istorbo si Chairman Xiang, okay lang kung siya ang pagalitan, huwag lang kaming madamay. Huhubarin ko na ang damit niya ngayon din, para hindi na siya makapanggago. Huhubarin ko na ang damit niya ngayon din, para hindi na siya makapanggulo pa. Anong gagawin mo? Sino ka ba? Wala kang pakialam sa aming pamilya. Oy, Mahal, ayos ka lang ba? Ikaw, nababaliw ka na ba? Hinampas mo ako. dapat lang sa'yo yan. Walang galang. Si Manny, asawa ko na. Kasapi na siya ng pamilya namin. Wala kang karapatang saktan siya. Honey, turuan mo nga siya ng leksyon. Ano? Investment meeting ito ngayon. Maraming importanteng tao ang narito. Palayasin muna natin siya. Pag-uusapan natin yan pag-uwi. Mabuti naman at naiintindihan mo, Ina. Ina, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na dinulot mo sa akin? Nagkagulo ka pa sa mismong investment meeting. Umalis ka na rito. Ano? Huwag mo akong tawaging ina. Wala akong anak na walang utang na loob na tulad mo. Kala mo ba gusto kong maging anak mo? Ano pa ba ang kaya mong gawin kundi maglaba at magluto? Yun pala, ang mga pagsisikap ko sa loob ng maraming taon, sa mata mo ay walang kwenta. Hipuin mo ang konsensya mo? Kinain na ba ito ng aso? Ma, ano ang niluto mong napakasarap at ang bango? Ito ay inahing manok na pinabili ko pa sa probinsya. Napakasustansya nito. Halika Manny, kumain ka ng marami. Ma, ang labis mo namang pagpapabor. Si Manny lang ang iniisip mo. Ako ay nakalimutan mo na. Ma, alam kong mahal mo talaga ako. Salamat, Ma. Ma, ang sama ng pakiramdam ko. Manny, nakikita kitang may sakit ang puso ko. Ay parang kinukurot at masakit na masakit. Kung pwede lang, nais kong ako na lang. Ang nakahiga diyan.
Ako. Ang yabang-yabang mo kanina. Bakit ngayon? Napipi ka? Ikaw. Hoy, hindi naman sa sinisisi kita. Bilang mga magulang, ang paglalaba at pagluluto para sa mga anak, trabaho lang naman yon. Ikaw, yung ginawa mong yon, pinagmamalaki mo pa yan dito, okay lang. Tapos, ginagawa mo pa sa harap ng iba, pinapahiya mo sila. Grabe ka na talaga. Talaga namang anak ni Gengeng. Tang, matalino at maunawain. Ganito dapat ang biyenan. Marunong at magalang. Makinis at maganda. At laging iniisip ang kapakanan naming mag-asawa. Ikaw kasi, araw-araw, siraan lang ako ang alam. Masama talaga ang intensyon mo. Nga. Maganda nga ang biyenan mo. Pero naisip nyo ba? Sino ba talaga ang nagpapanatili ng magandang pangalan ng pamilya nyo? Ibang-iba ako sa matandang yon. Ang mga kamay ko, para sa pagsasayaw yan. Hindi para sa mga gawaing bahay. Ha? Huwag kang maghasik ng away dito. Paglalaba at pagluluto lang yan. Magha-hire lang ako ng katulong. Ayos na. Anong karapatan mo? Na ipagmalaki yan sa harap ng lahat? Tama ang biyenan kong babae. Ang mga bagay na kayang ibigay niya sa akin, hindi kayang ibigay ng isang probinsya ng babae na tulad mo. Ikaw ay isang libreng katulong lamang, hindi mo pa rin ba alam ang lugar mo? Binibigyan ka namin ng pamilya ko ng makakain, dapat kang magpasalamat sa akin. Ano ang masasabi mo? Sa tingin mo rin ba, nanay, na sa bawat subo kong kinain mula sa inyo, dapat akong lumuhod? Pani, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo, anak. Sana ay sagutin mo ito ng maayos. Siyempre naman. Matanda ka na, ako na lang ang nag-iisa mong anak. Kung hindi kita aalagaan, sa kalsada ka na lang matutulog. Payo ko sa iyo, tanggapin mo na ang katotohanan tungkol sa sarili mo. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong problema dito. Tinatawag kitang biyenan, dahil lang sa asawa ko. Kung patuloy kang magpapakita ng ugaling biyenan, huwag kang magtaka kung paalisin kita sa bahay na ito. Honey, paano mo masasabi yon sa nanay ko? Ikaw, Ano ang sinabi mo? Nanay ko yan. Kung paalisin mo siya, masasabihan tayo ng iba na walang utang na loob. Sa bahay natin, mayroon tayong bodega sa ilalim, di ba? Kung hindi sanay ang nanay ko sa mansyon, tulad ng mga maliliit na daga, doon na lang siya sa basement tumira. Hahaha. Jomani, nais ko pa sanang bigyan ka ng huling pagkakataon. Kung ayaw mo, huwag kang magtaka kung wala akong awa. Masyado pang mabait si Chairman Xiang. Kung ako yon, sinapak ko na ang walang utang na loob na yon. Ikaw pa ang walang awa sa akin. Ha? Sa itsura mong mukhang dukha, sino ka ba? Chairman ka ba? Tama ka diyan. Ako ang chairman ng Shanghai Group. Ang ina, gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Nagpapanggap ka bilang chairman, kapag nalaman niya, baka kami ang pagbuntunan ng galit. Kung masira ang kontratang bilyon-bilyon ko, papatayin kita. Tama naman si Boss Tang, kahit magaspang ang salita. bilyon-bilyon ang kontratang ito. Hindi pwedeng maging pabaya. Kawawa naman ang may ganyang biyena. Kung ako yon, baka pinalayas ko na siya sa bahay para hindi ako magkagulo. Tingnan ninyo, bilyon-bilyon ang kontratang ito. Sino ang nakakaalam ng ugali ni Chairman Xiang? Baka kami ang pagbuntunan ng galit. Yenan, ano ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng sirain ang pamilya natin dahil sa kanya. Hanggang ngayon, kontratang bilyon-bilyon pa rin ang iniisip ninyo? Sabihin ko sa inyo ang totoo. Habang nandito ako, ang kontratang ito, hindi ninyo makukuha kailanman. Tumahimik ka. Mukhang iisa na lang ang paraan. Anong paraan? Yun ay ang pagputol ng relasyon. Pagputol ng relasyon. Pagputol ng ugnayan. Biyenan. Nanay ko siya. Manny, malubha na ang sitwasyon ngayon. Kahit para lang sa pamilya Tang, kailangan mong putulin ang ugnayan. Sa baliw na babaeng ito. Tama. Kailangan mong agad na makipaghiwalay sa kanya. Kung hindi, kung dahil sa kanya ay hindi ako makapirma ng kontrata. Huwag kang magalit kung makikipaghiwalay ako sa iyo. Ah, hindi. Hindi pwede, honey. Ayokong makipaghiwalay sa iyo. Huwag mo akong iwan. Kung gayon, agad kang makipaghiwalay sa kanya. Para hindi tayo lahat mapahamak dahil sa kanyang mag-isa.
Mabuti. Makikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon. Attorney He, may kasunduan pa ba sa pagputol ng ugnayan? Meron po, madam. Sakto, may 2 pa akong kopyang nahanda. Akala ko hindi na magagamit. Para sa kakarampot niyang pera, naging aso ako sa kanya. Nakakahiya talaga. Tapos na ang pirma. Salamat sa hirap. Madam, una, isang karangalan ang paglilingkod sa inyo. Pangalawa, sa harap ng napakaraming tao, inira mo ang iyong ina. Mas masahol ka pa sa hayop. Ikaw, Tama na. Pirmahan mo na. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan natin. pipirmahan ko na nga. Parang ano ba? Parang gusto pa kita. Pirmado na ang pangalan ko. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa'yo. Mabuti. Sana sa hinaharap, hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Haha, pagsisihan? Ang pagputol ng relasyon sa'yo, ano ang ipagsisisi ko? 2 kopya ang kontrata. Ito, ingatan mo. Napirmahan na ang kasunduan ng pagputol ng relasyon. Kahit pagsisihan mo ngayon, wala nang saysay. Pagdating ng panahon, kahit magmakaawa ka sa akin na alagaan kita, hindi kita papansinin. Kung alam mo lang ang mangyayari, bakit ka pa kumilos ng ganoon? Kung ako, hindi ko talaga gagawin sa sarili kong anak. Ang ganitong kalagayan. Sa katandaan, naipagtabuyan ng sariling anak sa sariling tahanan. Iyan ang kapalit ng kanyang pagiging walang galang sa katandaan, hahaha. Attorney He, yamang napirmahan na namin ang kasunduan ng pagputol ng relasyon, ang aking mga ari-arian, wala na siyang kinalaman diyan, tama ba? Opo, ma'am. Wala na siyang anumang karapatan na magmana ng iyong ari-arian. Mabuti. Gusto kong agad-agad na ipahinto ang lahat ng bank card na ibinigay ko sa kanya at kumpiskahin ang ari-arian na kanilang tinitirhan. Ano ang sinasabi mo? Kunin ang ari-arian. Anong karapatan mo para kunin ang bahay ko? Ang ibang tao, matagal nang nangaagaw ng pugad, akala mo talaga sila na ang may-ari. Ang bahay na tinitirhan ninyo, simulat sa Paul, akin iyan. Gusto kong paalisin kayo ngayon din, lumabas kayo sa bahay ko. Paano nangyari ito? Manny? Hindi mo ba sinabi na sa'yo ang bahay na ito? Ang pagmamay-ari? Paano napunta sa nanay mo? Ito. Noong mga panahong iyon, nanay ko ang bumili ng bahay. Sinabi niyang para sa aking iyon. Pero hindi ko inakala na ganito pala siya katuso. Sa loob ng napakaraming taon, palagi niyang inililipat sa pangalan niya ang bahay. Mahal? Kaya pala ang lakas ng loob mo na makipaghiwalay sa asawa ko. Para lang sa bahay ko. Ang kapal ng mukha mo. Kayo, ang buong pamilya ninyo, kasama ang aso, ay tumira sa bahay ko at inutusan ako ng basta-basta. Ginawa ninyo akong katulong ng libre sa loob ng napakaraming taon. Sino ba talaga ang walang hiya? Akala mo ba, si Jitang pala ay isang palamuning? Isang palamuning lalaki? Haha. Sa araw-araw, mukha siyang disente. Hindi ko akalain na ganoon pala siyang klaseng tao. Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Maniniwala ba kayo kung babalatan ko kayo ng buhay? Manny, sinabi ng nanay mo na siya ang bumili ng bahay na ito. Pero itong malaking apartment na tinitirhan natin, ang halaga ay 3 milyon. Itong babaeng baliw na ito, paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Alam ko na. Tiyak na. Sinarili niya ang mana na iniwan sa akin ng tatay ko. Ang tatay mo noon ay isang katulong lamang. Saan nanggaling ang ganyang kalaking mana? Ngayong araw na ito, ako na ang bahala na pagalitan ang isang masamang anak na tulad mo para mapanatag ang kanyang kaluluwa. Nahampas mo pa ang asawa ko? Patay na ba ako sa paningin mo? Ina, Ayos ka lang ba? Ayos lang. alam mo ba kung sino ang hinampas mo? Gusto mo bang mamatay? Wala akong pakialam kung sino siya.
Ang pamilya namin, malapit nang makuha ang 10 bilyong puhunan ng Shanghai Group at magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Haicheng. Ang mga taong tulad niya na nasa ilalim, wala silang karapatang makita ako. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ang pamilya namin ay pinapaboran ng Shanghai Group. Magkakaroon kami ng kontrata na 10 bilyon. At magiging mataas na uri ng tao. Kung ikaw naman, dahil kinainisan mo ang pamilya Tang, isang bagay lang ang magiging wakas mo. Iyon ay ang maging palaboy at dambuhalang daga na lahat ay nambubugbog. Ganoon ka ba kasigurado na mapipirmahan mo ang 10 bilyong kontratang iyan? Kung ganoon, handa ka bang makipagpustahan sa akin? Anong pustahan? Ang pustahan ay, ang kontratang ito, hindi mo mapipirmahan. Ha ha ha. Sino ka ba? Ang kontrata sa grupo ng Shanghai, hindi ikaw ang masusunod. Akala ko ba kumpiyansa ka? Bakit? Takot ka na? Ayaw mong tumaya? Sinong nagsabing takot ako? Anong ayaw kong tayaan? Pwede namang tumaya. Pero wala ka namang pera ngayon. Anong ipantataya namin sa'yo? Tama ang biyanan ko. Pwede kang tumaya. Pero kung matatalo ka, kailangang ilipat mo sa pangalan ko ang bahay na ito na tinitirhan namin. Ilipat sa pangalan ko. Si, Ha, ikaw ang nagsabi niyan. Maraming nakakarinig. Huwag kang magsisisi. tanggapin ang resulta ng pustahan. Hindi ako magsisisi. Ang kontratang 100 bilyon nakaukit na sa bato para kay Boss Tang. Talo na talaga ang matandang yon. Haha. Pinutol na nga ang relasyon sa sariling anak, ngayon mawawalan pa ng tanging bahay. Ang huling bahagi ng buhay niya, mamumulubi na sa kalye. Kung matatalo ako, ibibigay ko sa iyo ang bahay. Pero paano kung ikaw ang matalo? Posibleng matalo ako. Ang buong Shanghai Group ay kay Chairman Shang. Bawiin ang kontratang 100 bilyon. Isang salita lang yan. Tingnan natin kung paano mawawala ang pamilya ninyo. Kung matatalo ka, gusto ko lahat ng shares ng pamilya Tang ngayon at mga ari-arian. Ang bahay mo, 3 milyon lang ang halaga. Ang shares at ari-arian ng asawa ko ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung ayaw mong tumaya, wag, hindi kita pipilitin. Sandali. Ataya ako. Honey, tayo. Mahal. Kanina lang, si Boss Liu ay tumawag mismo sa akin. Walang problema dito. Talaga bang papayag kang kunin niya ang 3 milyon? Tama. Matagal na nating tinitirhan ang bahay na ito. May sentimental value na ito sa atin. Hindi natin ito dapat ibigay sa kanya. Pero, parang may kabalang ako sa loob. Kung sakaling matalo tayo. Mabubuwag tayo. Ano ba ang inaantay ninyo? Isang salita lang ang kailangan, taya o hindi. Ano ba ang minamadali mo? Kung nagmamadali kang mamatay, pagbibigyan kita. Tinatanggap ko ang pustahang ito. Mabuti, Attorney He, pakigawan ng kontrata para hindi umurong ang iba kapag natalo. Sige po ma'am, gagawin ko na po. Lahat ng narito ay hindi makakataka. Ma'am, tapos na po. Tapos na po. May tungkulin akong ipaalala sa inyong lahat. Kapag pumirma na kayo, may legal na bisa na ito. Huwag ninyong pagsisihan. Paniguradong mananalo ako sa pustahang ito. Ano ang ipagsisisi ko? Pirmado na. Akin na ang bahay mo. Matanda ka na. Dahil sa paglilingkod mo sa amin sa loob ng maraming taon, nais ko sanang hayaan kang mabuhay. Pero hindi ka nakinig sa payo. Gusto mo talagang ibigay ang tanging bahay mo nang walang bayad sa amin. Kaya ako at ang anak ko, sige, tatanggapin na lang namin. Wala ka ng pera ngayon. Malapit nang mawala pa ang tanging ari-arian mo. Kung magsusori ka lang, ang 500 pisong ito ay sa iyo na. Matanda ka na. Payo ko. Tanggapin mo na lang itong 500. Ito siguro ang pinakamadaling perang makukuha mo sa huling bahagi ng buhay mo. Oo nga, kapag inaway mo si Boss Tang, parang inaway mo na rin ang buong Shanghai Group. Kung mananatili ka sa Haicheng, hindi ka nga karapat-dapat maging pulubi. Tama nga. Hindi pa napipirmahan ang kontrata. Masyado kayong nagdiriwang. Magsisimula na ang investment meeting. Ngayong araw na ito, magpapakabait ako at hayaan kang makita kung paano namin pipirmahan ang kontratang bilyon-bilyon at maging top family sa Haicheng. Para malaman mo kung bakit ka natalo.
Tingnan nyo! Tingnan nyo! Secretary Sue! Dumating na si Secretary Sue! Tingnan nyo. Ang daladala niya, iyon kaya ang sinasabing kontratang bilyon-bilyon. Kumusta po, Sekretarya Sue? Ako si Tang Daing-sing. Magandang araw po, Sekretarya Sue. Ako po si Joe Manny. Kami po ang nakausap ninyo sa telepono kaninang umaga. Kaya pala siya ang anak ni Tagapangulo Siang. Kilalang kilala si Tagapangulo Siang sa kanyang kahusayan. Paano niya nagawang magkaroon ng ganitong walang utang na loob na anak? Hindi ba't narito si Sekretarya Sue para i-anunsyo kung kanino ang kontrata? Bakit parang ayaw niyang makisama sa pamilya ni Ginoong Tang? Hindi dapat ganoon. Baka naman may posibilidad pang magbago ang kontratang bilyon-bilyon? Sekretarya Sue. Ginoong Tang, matagal ko na po kayong naririnig. Binibining Joe, syempre po, kilala ko kayo. Ang kontratang ito ay para sa inyo. Ayos. Talagang para sa amin ang kontratang ito. Magsaya kayo ng husto. Kapag mas mataas ang inyong pinanggalingan. Mas masakit ang inyong pagkahulog. Sek, Sue, gusto ko lang itanong, final na ba talaga itong kontrata? Pwede pa bang baguhin? Itong kontratang ito, personal na hiniling ni Chairman Siang na ibigay kay Miss Jo. Ako ang magbabantay sa paghahatid, maliban na lang kung personal na pumunta si Chairman. Hindi na ito mababago. Ay, ito ay personal na hiniling sa akin ni Chairman Siang. Wala nang atrasan to. Talagang swerte namin sa'yo, Manny. Sa perang ito, sa buhay namin ngayon, sa susunod na buhay, at sa susunod pa, hindi na mauubos. Ang ganda, honey. Kapag napirmahan na ang kontrata, ako na ang numero 1 sa pamilya Tang. Mula ngayon, mamahaling sasakyan at bahay, gusto namin, meron kami. Sa Family Tree, mag-uumpisa na ang bagong pahina sa pangalan ko. Congratulations! Congratulations, Boss Tang. Itong kontratang ito, personal na hiniling ni Chairman Siang para sa akin. Tapos na ang usapan, sigurado na to. Mawawala na sa'yo ang property mo. Mukhang ang huling bahagi ng buhay mo, sa kalsada ka na lang titira. Paano nakapagsalita ng ganyan si Joe Manny kay Chairman? Ganyan ang tono niya? Baka naman hindi pa niya alam ang totoong pagkatao ng Chairman? Natalo ako? Bakit hindi ko alam? Sinabi na ni Secretary Sue na ipirmahan na ang kontrata. Magiging mahirap ang buhay ng matanda sa hinaharap. Wala na ang bahay. Wala na rin ang anak na babae. Magiging palaboy siya sa kalye. Kasalanan niya kasi hindi niya nakita ang sitwasyon. Kung mas maaga siyang humingi ng tawad sa anak na babae, baka mayroon pa siyang daan para mabuhay. Ngayon, nagkagulo na ito. Karapat dapat siya. Bakit parang nagdiriwang kayo ng masyadong maaga? Tama ba? Opo, madam. Tama po. Kahit matigas ang bibig mo, hindi mo mababago ang katotohanan na nakakuha ako ng kontrata na worth 100 bilyon. Hindi ba't nakakuha ka lang ng kontrata na worth 100 bilyon? Kahanga-hanga ba? Alam mo ba ang konsepto ng 100 bilyon? Ilang zero ang nasa likod ng isa? Makikita mo ba ang mga zero sa iyong malabong mata? Oh, napakasayang nga. Kung noon pa, sumunod sa akin ng maayos. Kapag nakuha ko ang pera, kahit kaunting pera na lumabas sa mga pagitan ng aking mga daliri, sapat na para sa iyong pagtanda. Sayang lang. Ngayon, hindi na kami magkakamag-anak. Sa aking paningin ngayon, katulad ng mga pulubi sa labas na naglilinis ng kalye, walang pagkakaiba. Napakasayang nga. Ang kontrata na pinapangarap mo ay hindi maipirmahan. Hindi mo makukuha kahit 1 sentimo. Madam, ano ang nangyari? Pasensya sa nakita mo. Ang anak na babae ay hindi masunurin. Gusto niyang putulin ang aming relasyon. Secretary Sue, sa iyong palagay, maibibigay pa ba ang kontrata na worth 100 bilyon sa kanya? Patawad sa kahihiyan. Walang utang na loob ang anak ko. Gusto niyang iwanan ako. Secretary Sue, sa palagay mo, ang kontratang bilyon-bilyon, ibibigay pa ba natin sa kanila? Ito, si Chairman Siang at si Miss Jo, mag-ina pa rin naman sila. Gusto ba talaga niya sa akin na ibigay ang kontrata? Ako? Paano ba ako dapat sumagot? Huwag kang maghasik ng lagim sa harap ni Secretary Sue at mag-away tayo dito. Ikaw ang walang respeto sa iyong edad. Ito ang kapalit ng ginawa mo. Karapat dapat ka dyan. Ako rin ay nakatatanda kay Manny. Sa tingin ko, mabait, matalino, at masunurin siya. Oo nga, Secretary Sue, huwag kang maniwala sa isang panig lang ng kwento. Naiinggit lang siya sa amin, kaya sinisiraan niya ang asawa ko.
Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo sila. Oo, mabait si Miss Joe. Paano siya magiging walang utang na loob? Ang matandang ito talaga. Siya talaga ang may problema. Tama. Nagsinungaling pa siya na siya si Chairman Xiang. Mabait lang talaga si Miss Joe. Sa tingin ko, dapat siya ang lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhad ka. Lumuhod ka! Lumuhod ka! Narinig mo ba? Ito ang gusto ng mga tao. Hindi ka marunong rumispeto sa edad mo, galit na ang lahat sa iyo. Payo ko sa iyo, sumunod ka na lang sa kagustuhan ng publiko. Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako sa sarili kong kabantugan, pero ikaw ang anak kong taong walang utang na loob. Huwag mong isipin dahil nagpapanggap ka ngayong baliw, ay hindi ka na kailangang lumuhod at yumuhod. Panaginip mo lang yan. Kung ayaw mong lumuhod, sige, tulungan kita. Anong gagawin mo? Huwag mong galawin ang kliyente ko. Kung hindi, magiging magaspang ako sa iyo. Tek, Su, noong wala ka kanina, nagpapanggap pa siyang si Chairman Xiang. Dito siya nanggugulo, kahit para lang sa reputasyon ni Chairman Xiang. Hindi mo siya dapat patawarin ng basta-basta. Tama. Ngayon, magsasagawa tayo ng pagpaparusa sa isang kapamilya. Kailangan siyang paluhurin. Para humingi ng tawad kay Chairman Xiang. Tek, Su, sa palagay mo ba dapat akong lumuhod? Kayo ang dapat lumuhod at yumukod. Anong sinabi mo? Sabi ko, dapat kayong lumuhod at magmano sa matandang ginang. Tek, Su, baliw ka ba? Luluhod ako sa matandang bruhang ito. Sek, Su, nagkakamali po ba kayo? Siya ang nagpanggap bilang Chairman Xiang. Hindi nyo na lang siya pinarusahan. Okay na sana. Bakit pa kami dapat lumuhod sa kanya? Hoy, baliw ka ba talaga? Hinampas mo pa ang asawa ko. Honey, okay ka lang. Tinatawag kitang Sek, Su dahil iginagalang ko ang posisyon mo sa Shanghai Group. Pero ako rin ay pinapahalagahan ni Chairman Xiang. Ang paghampas mo sa akin sa harap ng publiko ngayon, dapat may paliwanag ka sa akin. Kung hindi, sasabihin ko kay Chairman Xiang at siya ang huhusga rito. Sige, magreklamo ka. Dahil ang nag-utos sa akin na gawin ito ay si Chairman Xiang mismo. Ano ibig mong sabihin? Magandang araw po, Chairman Xiang. Ha? Si Chairman Xiang. Nababaliw ka ba? Siya lang ay isang taong galing sa probinsya na hindi nakapagtapos ng elementarya. Hindi marunong bumasa ng mga simpleng salita. Paano siya maging ang makapangyarihang Chairman Xiang? Secretary Su, nagbibiro ka lang, di ba? Siya lang ay isang matandang babae na marunong magluto at maglaba. Kahit isang hibla ng buhok ng chairman ay hindi niya kayang pantayan. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano masasabi ni Secretary Su na ang matandang babae ay... Chairman Xiang 20 taon na ang nakalipas. Siya ay isang malaking negosyante sa Haicheng. Sabi nila, marunong siya ng maraming lengguwahe. Kaya nagkaroon siya ng maraming negosyo sa ibang bansa. Hindi siya mukhang ganun. Ako ang secretary ng presidente ng Shanghai Group. Sa tingin mo, makakamali ako sa pagkilala sa chairman? Bay, sino ang nakakaalam kung binayaran ka niya para suportahan siya? Ilang dekada na siyang naglilingkod sa akin. Paano kung hindi malalaman ang kanyang kalagayan? Isang taong walang pinag-aralan. Marunong pa ng maraming lengguwahe. Talagang nagbobola ng walang basehan. Hindi ako nakapagtapos ng elementarya. Pero hindi ibig sabihin, wala akong pinag-aralan. Para mapalawak ang negosyo sa ibang bansa. Nag-aral ako ng sarili. Sa English, French, German, at iba pang lengguwahe. Ngayon, Tungkol sa pagkatao ko bilang chairman ng Shanghai, mayroon pa ba kayong tanong? Ikaw, hindi ka ba isang walang kwentang katulong? Paano posible? Paano kayang maraming wika ng iba't ibang bansa? Nagkataon lang yan para sa'yo. Ingles, Aleman, Pranses, 3 wika tamang pagbigkas at fluent. At kayang magpalit-palit anumang oras. Paano posible na siya ay isang katulong lang na marunong maglaba at magluto? Tama si Secretary Su. Siya nga ang alamat na Chairman Xiang. Wala na. Nasaktan natin si Chairman Xiang. Mabubuwag ang aming pamilyang Joe. At hindi na muling makakabangon. Chairman Xiang, ako ay walang malay, hindi kita nakilala. Huwag mo sanang isipin ang aking kamangmangan. Ipagpaumanhin mo. Kalimutan mo na ako. Chairman Xiang, nagsalita ako ng walang ingat. Bulag ang aking mga mata. Ituring mo na lang akong hangin, okay lang ba?
Kayong, tumayo na kayo. Naloko kayo niya. Ilang salitang banyaga lang yan, siguradong pinagpraktisan niya ng palihim. Anak niya ako. Sino ba siya? Hindi ko ba alam. Tumayo na kayo. Isara mo na ang iyong mabahong bibig. Ganito kaganda ang pagbigkas. Hindi yan natututunan sa isang iglap. Huwag kang. Akala mo ba lahat ay katulad mong tanga? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Lumayas kayong lahat. Hoy, huwag kayong umalis. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Hindi talaga siya ang chairman, isang impostor lang siya. Impostor. Joe Manny. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagigising? Hanggang kailan? Mahal, ano ba talaga ang nangyayari? Totoo bang sinanay mo ang Chairman Shang? Oo nga, ano ba ang nangyari? Joe Manny, magsalita ka. Kung totoong sinanay mo ang sikat na Chairman Shang, paano na ang trato natin sa kanya noon? Ang kontrata kong bilyon-bilyon, makukuha pa kaya? Paano pwedeng maging? Chairman ng nanay ko? Kung siya nga, bakit hindi niya sinabi sa akin noon pa? Iyak na niloloko niya lang ako. Tama, niloloko niya lang talaga ako. Honey, baka naman ikaw rin ay naloloko na niya. Kung siya nga talaga ang Chairman Shang, paano posible na dito sa bahay natin ay nagsilbi ng tapat sa pamilyang ito ng napakatagal? Anak, Tama si Manny. May kakaiba talaga sa sitwasyong ito. Si Secretary Su, bakit siya kakampi sa kanya? Si Secretary Su ay ang sekretarya ng presidente. Paano siya mababayaran nito? alam ko na. Si Secretary Su, tiyak na anak sa labas ng nanay ko. Kaya nga siya ang kumakampi sa kanya. Kung may anak sa labas man ako, matagal ko nang pinatay ang walang utang na loob na anak kong ito. Aray, Kung mayroon talaga akong anak sa labas, matagal na kitang pinatay sa pagiging walang utang na loob. hinampas mo pa ako. Karapatan ng isang ina na turuan ang kanyang anak. Mula pa noon, ang pamalo ang gumagawa ng mabuting anak. Ang pagpapalaki ko sa iyo hanggang sa maging ganito ka, isang taong walang utang na loob, ay dahil kulang ang pagpalo sa iyo. Ikaw, Huwag kang magmalaki dito. Parating na si Uncle Liu. Siya ang presidente ng Shanghai Group. Mabubunyag niya ang katotohanan sa iyo. Pagdating ng panahon, ikaw, lahat kayo, wawakwak. Ama, pagdating ni President Liu, malalantad ang lahat ng katotohanan. Ang magtangkang magtago sa isang nagpapanggap na chairman, kahit pa ikaw ang sekretary ng presidente, mahihirapan ka ring makaligtas. napakatanga mo talaga. Titingnan ko kung sino ang mahihirapang makaligtas pagdating ng panahon. Ano ang nangyayari dito? Nawala na ang mga tao? Uncle Liu, dumating ka na rin. May nagpapanggap dito bilang si Chairman Shang. At nagkakagulo pa sa investment meeting. Sino ang may ganitong kapal ng mukha na magpanggap bilang chairman ng aming Shanghai Group? Ko ang tinutukoy niya. Ay, Chairman? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang tawag mo sa kanya? Chairman, Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong nanay na siya pala ang chairman ng Shanghai Group? kaya pala. Hindi siya nagsinungaling sa akin. Siya nga talaga ang chairman ng Shanghai Group. Matagal ko nang sinabi sa kanya ang totoo kong pagkatao, pero hindi siya naniniwala. Paano siya maniniwala sa isang taong sunod-sunuran sa kanya, walang kibo, naglalaba, nagluluto para sa kanya, at nag-alaga sa kanya ng maraming taon, isang matandang babae lang, ay ang dating makapangyarihang chairman? wala na. Wala na ang lahat. Na-offend ko si Chairman Shang. Hindi na ako makakabangon pa. Manny, walang magtatagal na galit sa pagitan ng ina at anak. Kahit mabasag ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Ikaw lang ang anak niyang babae. Magsumbong ka na sa kanya para patawarin ka niya. Tiyak na patatawarin ka niya. O, asawa, magsumbong ka na sa nanay mo para patawarin tayo. Huli na ang lahat para magbago. Ang kasunduan sa pagputol ng relasyon. Ay napirmahan na. Napirmahan na ang kasunduan sa pagputol ng relasyon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Inay, nagbibiro lang ako kanina. Bakit naman seryoso ka agad?
Ang kasunduan sa paghihiwalay ay papel lang naman. Ituring na lang natin itong wala na, okay ba? Oo nga, inay. Nakikilala na ni Manny ang pagkakamali niya. Ako rin, nakikilala ko na ang pagkakamali ko. Lahat kami, nakikilala na namin ang pagkakamali namin. Nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Sa hinaharap, magiging mabuting anak kami sa'yo. Hindi ba ninyo naiisip na napakakatawan ninyong tingnan ngayon? May mga bagay na kapag nagawa na, may mga salita na kapag nasabi na, nasugatan na ang puso. Hindi na ito maibabalik pa. Inay, alam ko pong nagkamali ako. Wala na po akong tatay. Pwede bang dahil sa aking tatay, bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Huwag mo akong iwan. Nanay, Wala na akong tatay. hindi na pwedeng mawalan pa ng nanay. Pwede bang lagi mo akong samahan? Huwag mo na akong iwan kailanman. Sige, makikinig ang nanay kay Manny. Palagi kang sasamahan ng nanay Manny. Binigyan na kita ng isang pagkakataon. Ngunit ang relasyon nating mag-ina, noong pirmahan mo ang kasunduan sa paghihiwalay, ikaw mismo ang pumutol nito. Noong namatay nang hindi inaasahan ang iyong ama, malubha kang nagkasakit. Upang samahan ka, isinuko ko ang Shanghai Group na aking itinayo. Buong puso akong nanatili sa tabi mo. Ngunit ano ang ginawa mo? Hindi mo pinahalagahan ang aking sakripisyo, kasama ang iyong asawa, kasama ang iyong magandang biyenan. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinagmalupitan ninyo ako. Naglaba at nagluto ako para sa'yo. Ilang taon na akong nagsumikap para sa'yo, ngunit sa huli, sa iyong puso. Mas mababa pa ako sa isang aso. Inay, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam na ganito kalaki ang inialay mo para sa akin. Kung alam ko lang noon, hindi ko gagawin ito. Karapat-dapat akong mamatay. Ako ay isang walang utang na loob. Karapat-dapat akong mamatay. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ako tao. Hayop ako. Ako ay isang walang utang na loob. Yenan, alam na ng mga bata ang kanilang pagkakamali. Patawarin mo na lang sila muli. Inay, Ginang, ang iyong pustahan kay Tang Jingsing at ang inyong utos sa akin noon tungkol sa pagbawi ng ari-arian. Gawin mo ayon sa dati kong utos. Dapat nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa. Bukod dito, gumawa ka ng testamento para sa akin. Sa hinaharap, ang lahat ng aking ari-arian ay idodonasyon ko sa mga charity. Opo. Ang isang ina ay hindi kailanman ari-arian ng kanyang mga anak. Kailangan niyang maging sarili muna bago maging ina. Sana ang lahat ng ina sa mundo ay magawa ang gusto nilang gawin at mabuhay para sa sarili.